Sa lahat at salamat po Brother Larry sa inyong pong pagkabasa ng salita ng Diyos at isa pong pribileyo ang muling makapaghatid ng mensahe ng Diyos mula sa kanyang mga salita at nagpapasalamat din po sa Panginoon dahil si Deacon Edmond po ay nauna nang mag-preach nitong Hob at doon po sa mga hindi nakapakinig na maganda po yung preaching, available po yun sa ating YouTube channel. Pwede niyo pong balikan. Ngunit ang sinasabi lamang po noon ay ang Diyos na soberano ay alam niya ang nangyayari sa lahat ng bagay at siya ang affairs ng mundong ito ay hindi lingid sa Kanya. At doon marami tayong nakita, marami tayong napulot na aral kung saan ang Diyos na makapangyarihan ay laging nasa kontrol. At sa gayon ay hindi na tayo dapat magpanik o hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. At ngayon, yung drama na ito na masasabi, kasi po ang tagpong ito ng Hob ay tila isang pelikula, tila isang drama, po. At ngayon ay tayo ay magpapatuloy sa tagpong ito. Pero bago po tayo mag-proceed, tayo po muna ay muling manalangin. Ama namin Diyos na banal, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyo. Humingi po kami ng inyong karunungan, ng inyong kahabagan, at ng inyong pangunawa upang makita namin ang inyong tinuturo, Panginoon, sa inyong mga salita. Samahan niyo po kami at gabayan at nawa, Ama, ay sa amin pong pag-aaral nito ay lalo pa po namin kayong makilala, Panginoon, at ito ay magpalakas ng aming pananampalataya. Salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po, gaya nga po ng nasabi ko kanina, ito po ay pagpapatuloy ng isang tagpo kung saan nakikita natin ang kakaibang kilos ng ating Diyos sa buhay ni Hob. At ang title po ng ating mensahe ay Faith in the Fire o ang pananampalataya na nasa apoy, Trusting God in the midst of suffering o ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kapighatian. Alam po natin na sabi po ni Deacon Ed sa kanyang preaching nung nakaraan na ang Hob po ay part ng wisdom literature o wisdom books kasama ng Proverbs, kasama ng Psalms. So, dito po sa aklat ng Hob, napakaraming karunungan ang makikita natin. Ngunit, alam natin na hindi ang tema ng Hob ay pagdurusa lamang o kapighatian. Ang Hob po ay punong-puno ng aral tungkol sa Diyos. Yun po yung nais kong ilapat muna sa atin bago tayo magpatuloy. Dahil ang aklat po ng Hob ito ay wisdom tungkol sa Panginoon. Pag nabasa po natin ng Hob, ang nais iparating ng manunulat sa atin ay ang kadakilaan, kaluwalhatian, kasoberanuhan ng Diyos. Kaya sana po, pagkatapos po natin itong mapag-aralan, ay lalo pa pong lumakas yung ating pananampalataya dahil lalo nating makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga tagpong ito. At dito nakita natin na nagpatuloy po yung pagdurusa ni Hob. Sa chapter 1 po, kung ating babasahin, makikita natin na nawala sa kanya halos lahat, po. Nawala yung kanyang wealth, yung kanyang mga kayamanan, napakarami, yung kanyang mga anak na 10, 7 lalaki, 3 babae, nawala din po. So, from greatest, sabi po doon, there was a great man, in the land of Uz. Ngayon siya ay pinaka-least, At itong sa tagpong ito, sa chapter 2, makikita naman natin na hindi nagtapos doon yung kanyang paghihirap. Dito, pati yung health niya ay magsasuffer. Kaya, dito po, as we study this text po, nawa makita natin yung sovereign purpose ng Panginoon
at masagot natin yung tanong na bakit ang mga righteous nagsasuffer? Meron ba talagang silbi ang paghihirap ng mga mananampalataya? At makikita po natin na kahit sa gitna ng presensya ng kaaway o ng evil, naroroon pa rin ang kontrol at soberanong purpose ng ating Panginoon. At alam po natin na ang storya ni Job ay nagtuturo sa atin na ang paghihirap ay hindi po laging isang senyales o isang dahilan ng pagpaparusa ng ating Diyos. But ito ay isang test of faith at upang tayo ay lalong magtiwala sa Kanya. Dahil alam niyo po, ang Diyos, hindi siya sabihin nating papahirapan lamang ang isang tao dahil gusto niya. Sabi nga po sa Lamentations chapter 3 verse 33, "For He does not enjoy bringing affliction or suffering on mankind." So hindi po natutuwa ang Diyos na pahirapan ng tao. Ngunit, ginagawa niya yun dahil siya ay may soberanong purpose sa ating buhay. At yun po yung gusto kong makita natin dito sa tagpong ito. So, may mga ilang paksa lamang po ako na nais kong daanan natin as we walk through dito sa text ng Job. Makikita natin yung maraming S dito. Yung isa yung scene o yung scenario. Makikita din natin yung the slanderer o si Satan. Makikita natin yung servant, which is si Job, yung kanyang character. Makikita natin yung suffering niya. At sa huli, makikita natin yung steadfastness ng faith niya. So, doon po tayo mag-umpisa una, doon sa scene. So, sinabi dito sa chapter 2, isang araw, muling dumating ang mga anak ng Diyos upang irap ang kanilang sarili sa Panginoon. No po? At dumating din si Satanas upang irap ang sarili sa Panginoon. So, dito po, makikita natin, binuksan na naman yung tabing, no? Kumbaga sa drama na ito, ipinakita yung behind the scenes kung ano yung nangyayari. At nakikita natin na bagamat si Job, sa mga panahon na ito, hindi niya alam na ito pala yung nangyayari sa kalangitan, na naroon pala ang mga anghel, kasama si Satanas, na nagre-report sa Diyos. Dito makikita natin na ang Diyos, una pa lang ay in control na. Alam niya ang lahat ng nangyayari, at kahit si Satanas na alam natin, kaaway ng Diyos, ay naroroon, hindi natin kayang ipaliwanag kung bakit ganun ang tagpo. At yun po ang unang gusto kong makita natin. Dahil ang aklat po ng Job, ang ipinapakita rin, bukod sa kadakilaan ng Diyos, ipinapakita po doon yung limitasyon natin bilang mga tao. Hindi po natin kayang arukin ang pagpaplano ng Diyos. Hindi po natin kayang arukin yung kanyang mga desisyon. Kung ano lamang po ang sinabi sa Biblia, yun lang po ang kaya nating intindihin. Pero ang sabi niya, "My ways are not your ways." Di ba po? So, dito pa lang dapat makita natin sa scene na ito, sa pangyayari na ito, na ang Diyos ay nasa control at the same time, tayong mga tao bilang mga tao ay limitado sa ating pagkakaunawa. Kasi, isipin niyo po, paano kaya nangyari yun, no? Na sinabi ng Salmo, hindi kaya ng tingnan ng Diyos ang kasamaan. Ngunit ito si Satanas nasa kanyang harapan. Di ba po? Hindi natin kayang sagutin yun. Ngunit, nagpapakita iyon na tayo ay kapos. Ang ating pangunawa ay kapos at hindi natin kailan maintindihan man. Ngunit dito, nakita natin na yung the sons of God, yung mga anghel, kasama si Satanas, ay nag-report. At doon sa verse 2, sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, "Sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pamanhik manaog doon." So dito po, ilalagay ko lang po yung kumbaga sa pelikula, ilalagay ko lamang po yung spotlight muna saglit kay Satanas. Bakit po? Ang una pong makikita natin dito, si Satanas po ay totoo. Actually, ang Satanas po ay hindi po yun pangalan, yung po ay titulo. Meaning po adversary o kaaway ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Satanas. So si Satanas po, siya ay totoo
At sabi dito, siya ay lumilibot sa buong mundong ito. At sabi nga, sa unang Pedro, siya ay naghahanap ng masisila niya. Kasi tayo po minsan, mga mananampalataya, ano po, tila tayo ay namumuhay na hindi natin isinasalang-alang na merong kaaway si Satanas na umuuli sa mundong ito. Masyado tayo nagiging kampante, hindi natin naisip na ang kaaway natin, na tayo ay nasa labanan. No po? At hindi tayo naghahanda sa labanang ito. At si Satanas naman ay walang tigil sa pagkaparoot pa dito upang tayo ay itempt, upang tayo ay buyo sa kasalanan. So dapat po makita nating realidad ni Satanas na siya ay kaaway ng Diyos. Siya ay totoo, siya ay naririto. Sabi nga po, He is the prince of the power of this air. Di ba po? The God of this age. So nawa, maging maingat po tayo. Lagi nating isipin na merong kaaway na naghihintay sa atin tayo lusubin. Kaya dapat po maging mapaghanda tayo. At ano pang makita natin? Dito nakita natin yung internal, invisible na pagtutunggalin nila ng Diyos. No po, dahil makita natin mamaya yung kanyang isang pangalan, slanderer, o yung false accuser. Yun po ang gagawin niya sa buhay ni Job. Kaya dapat po makita natin, malaman natin kung sino yung ating kaaway at maging aware tayo sa kanyang gawain, no po, na hindi lamang siya nagpuproduce ng temptation sa atin, no po? Hindi lamang sa kaaway ng Diyos, hindi lamang siya nangunguna sa mundong ito, pero marami pa siyang ginagawa po na karumal-dumal. At tulad po ng sinabi po sa Mateo, sino ang kumukuha ng seed ng Word of God? Si Satan, kinukuha niya yun. Ano pa ginagawa niya sa iglesia? Nagtatanim siya ng mga weeds among tares, no po? O weeds among the wheat. So, ang daming ginagawa ng kaaway ni Satanas. At dito makita natin na ang kanyang target ngayon ay si Job, no po? Kaya mga kapatid, gusto ko lamang maiksing ipaalala sa inyo na totoo po siya. Wag po tayong mamuhay na tila hindi siya totoo. Wag po natin siyang maliitin o i-underestimate dahil siya po ay matalino. Siya po ay, sabihin natin, diabolic na matalino. At yun po ang makikita natin mamaya. Kaya dapat po lagi tayong ini-equip natin ang ating sarili ng salita ng Diyos dahil tayo po ay merong kaaway. At dito ang sinabi niya, sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki. May takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Siya'y nananatili pa rin sa kanyang katapatan, bagamat ako'y inidyukan mo laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan. So, dito makita natin yung servant ng Panginoon na si Job. At ito po, ipanaliwanag ni Deacon Edmond, no? Yung kanyang character na siya ay blameless, siya ay upright, he fears God, no po? Ang sinabi dito ay lumalayo sa kasamaan. At ano po ang makikita natin? Si Job po, meron siyang mataas na pagkakilala at pagtingin sa Panginoon. Yun po ang totoo. Bilang isang mananampalataya sa Panginoon, sineseryoso niya yung pagiging Kristiyano niya. Kasi po, he fears God eh. Hindi lamang siya natatakot sa Panginoon, hindi dahil siya ay paparusahan o hindi dahil para siya ay sabihin natin na pagpalain ng Panginoon, kundi dahil kilala niya ang Panginoon. Kilala niya ang kabanalan ng Panginoon at makikita natin yan pag binasa po natin yung buong aklat ng Job. At ang maganda dito na makita natin, kung tayo po ay nagsasabi na meron po tayong takot sa Panginoon, ito ang magiging epekto sa ating buhay. Anong sinabi dito po? Sa verse 3, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Yun po ang bunga ng pagkatakot sa Diyos.
ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya na may totoong takot sa Diyos, siya po ay lumalayo sa kasamaan. At nakakatuwa po no, na si Job, isang tao talaga na walang katulad dahil wala po tao sa Biblia na twice, 2 beses sa chapter 1 ng Job at ito po sa chapter 2, twice siyang pinarangalan ng Panginoon. Ang Panginoon na mismo nagsabi na siya ay blameless, upright. So sabi nga po ni Deacon Ed sa preaching niya nakaraan, nawa tayo rin ay mai-appraise ng Diyos ng ganoon. Pero makita natin, ganito ang buhay ng isang lingkod ng Diyos na may takot sa Kanya. Siya ay lumalayo sa kasalanan. At yun po yung isang hamon sa atin na bilang mananampalataya, kung tayo po ay may takot sa Diyos, hindi lamang po, kumbaga, hindi lamang ito laging cultivation, no po? Gaya nga ng ginagawa natin sa ating Sunday School, mortification, cultivation, lagi po itong magkasangga. Habang gumagawa tayo ng kabutihan, at the same time, iniiwasan din natin yung kasamaan. Hindi pwedeng gumagawa tayo ng kabutihan, pero hindi naman natin iniiwasan yung kasamaan, no? Hindi po pwede yun na parang, kumbaga, ginagawa natin, parang kinakancel out lang natin, ay, kasala ako ngayon, nakagawa ko ng kasalanan ngayon, so kailangan gumawa ko ng kabutihan. Hindi po yun. Ang buhay po ng Kristiyano, bilang lumalakad sa harapan ng Diyos na may pagkatakot, nandun po yung paglayo sa kasalanan. At ito na nga po, babalik tayo kay Satanas. Dito makikita natin yung kanyang isang pangalan, which is the slanderer. Dito sinabi ni Satanas, si Satanas ay sumagot sa Panginoon, balat sa balat, lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. Alam niyo po, ito yung sa parte ng, kumbaga pag nanonood tayo ng teleserye o ng drama, ito yung masasabihan ng isang karakter, yung nagsasabi nito na, naghanap po ko na mas magandang term pero kumbaga, kung narinig niyo po ito, demonyo ka talaga? Naisip mo pa yan? Ito po yung eksaktong ginawa ni Satanas. Talagang demonyo talaga siya kasi po isipin niyo po, kilala niya ang Panginoon na all-powerful, all-knowing, almighty. At nagbigay na siya ng appraisal kay Job twice na siya ay blameless, upright. Pero yung kanyang sinister, ano ba yung diabolic na isip niya? Alam niyo pong sinabi niya dito, si Job, kaya lang naman niyang ganyan, kasi hindi naman siya napinsala eh. Kumbaga, skin for skin, balat sa balat. As long as hindi balat niya yung nagsasuffer, okay lang yun sa kanya. Kaya ka pinupuri niya kasi hindi mo naman sinaktan yung balat niya eh. Yun ang sinasabi niya. Kumbaga, ang gustong sabihin ni Satanas sa Panginoon, si Job, okay lang sa kanya kahit namatay yung mga anak niya as long buhay siya. Isipin niyo po yun. Grabe yung false accusation ni Satanas kay Job. No? At yun po ang gawain ng dyablo na mag-accuse sa atin, sa ating mga mananampalataya. Yun po ang sinabi sa Revelations 12:10, no? Na he is the accuser of the brethren. At nawa, mga kapatid, maging maingat po tayo, no? As a quick application na wag nawa nating gawin yung kanyang gawain na tayo ay mag-falsely accuse, no po? Dahil ito yung isa sa mga karakter niya eh. Isipin niyo po, naisip niya pa yon na nakita na nga si Job na wala na ang lahat sa kanya. Ang naiwan siya at yung asawa niya. Tapos sasabihin ni Satanas, kaya lang naman yan nagpupuri pa rin sa'yo, kaya pa rin yan hindi nagkakasala sa'yo kasi di mo siya sinaktan eh. Kasi ang si Job, selfish yan. Basta yung sarili niya okay, basta siya buhay, maglilingkod yan sa iyo. Pero saktan mo yan. O diba, yun pong sinabi niya. Verse 5, ngunit iunat mo ngayon ang iyong kamay. Galawin mo ang kanyang buto at laman.
at kanyang susupain ka ng mukhaan. No po? So, grabe yung akusasyon niya ulit kay Job, no? At makikita natin dito na sana yung akusasyon ni Satanas, kung tayo man ay inakusahan, ay hindi totoo. Sana po mga kapatid, na kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi dahil para sa kanyang mga biyaya, hindi para ang ating buhay ay ma-preserve, ang buhay natin ay maging maganda, kundi we serve Him for who He is. Because He is worthy of our worship. No po, siya ay dakilang Diyos. So, sana po hindi tayo ganoon na paglilingkuran lang natin ang Diyos kung ito ay konbenyente at maayos ang ating kinalalagyan. At dito sinabi ng Panginoon kay Satanas sa verse 6, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. So, dito po, yung isang S, yun po yung divine permission, no po, na mag-suffer si Job. So, nandun yung sovereign permission ng Panginoon at yung sovereign limitation niya. At makikita natin na bagamat si Satanas ay may kapangyarihan, limitado pa rin po yun ayon sa kasoberanahan ng Diyos. Bagamat ang Diyos ay nagper-permit ng suffering sa atin, hindi yun lingid sa Kanya. Soberano pa rin siya. Alam pa rin niya na kung ano ang mangyayari. At sabi nga po ni John Calvin, yung mga paghihirap daw po ng mga banal, ito ay hindi ito dahilan ng galit ng Diyos, kundi ito ay isang oportunidad upang mahayag ang kanyang kaluwalhatian. So yun po ang isang purpose ng testing sa atin bilang mga mananampalataya. Na ang Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos ay mahayag. At at the same time tayo po, ang ating pananampalataya ay lalong maging puro. No po? Kasi kumbaga, tulad po ito ng isang ginto, alam niyo po, marahil, pamilyar kayo kung paano nire-refine ang gold. Napakataas at napakainit ng temperatura upang matunaw ang ginto. At kaya siya tinutunaw kasi po, pag natutunaw na po yung gold, yung pong mga impurities, dahil sila ay mas magaan sa ginto, sila ay umaangat. So yung nasa ilalim, yun na po yung purong ginto. At dito, sa pagkakataong ito, nung chapter 1, nag-umpisa ng silaban yung apoy para tunawin ang ginto. Ngayon, mas nilakasan pa yung apoy para tuluyang matunaw yung gintong ngayon at lumabas yung mga impurity. At dito rin po yung ginagawa ngayon ng Panginoon kay Job. Na inalaw niya itong testing na ito, hindi lamang para sa kanyang kaluwalhatian, para maipakita kay Satanas at sa ating lahat na kung ano ang sinabi niya, kung ano ang appraisal niya kay Job, na siya ay blameless, siya ay upright, yun ay mangyayari dahil sa kanyang sovereign grace, dahil sa kanyang pag-iingat. Dahil alam po natin, again, sabihin ko po sa inyo, bagamat si Satanas ay may kapangyarihan, limitado po siya. Kaya, wag po tayong maniwala doon sa mga napapanood natin na tila baga si Satan ay directly opposite kay God in terms of power, in terms of capabilities. Hindi po. Sabi nga po ng isang theologian, even the devil is God's devil. At sa pagkakataong ito, ginagamit niya si Satanas para sa kanyang sovereign purpose. No po? Kaya never po magiging equal ang battle between good and evil. Never po magiging equal si God at si Satan. Hindi sila equal. Si Satan po, walang sinabi. Wala sa kalingkingan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, gaya nga po ng sinabi ko kanina, nandun pa rin yung kanyang talino, nandun pa rin yung kanyang kakayanan, kaya hindi natin siya dapat maliitin. Pero, dito po makikita natin na yung comfort na bagamat siya ay
mayroong kapangyarihan upang tayo saktan, yun po ay palaging may limitasyon at nasa control ng ating Diyos. Kaya, mga kapatid, marahil sa tagpong ito si Job, takang-taka. Hindi niya alam kung ano nangyayari. Dahil ang alam lang niya, hindi siya nagkasala sa Panginoon. At hindi niya maipaliwanag yung suffering na kanyang inaabot. At ganoon din naman po tayo. Kung meron po tayong suffering na pinagdadaanan ngayon na tila hindi natin maipaliwanag, lagi po nating isaisip na yung isa sa mga tinuturo ng salita ng Diyos sa aklat ni Job, na siya ay soberanong makapangyarihan. At yun po ang magbibigay ng comfort sa atin na magtiwala sa Panginoon. Hindi lamang dahil hindi natin naiintindihan kung ano ang nangyayari, bagkus yun ang pinakarason na dahil nga hindi natin naiintindihan, lalo tayong magtiwala sa Kanya. Lalo nating i-accept yung ating kababaan na tayo ay limitado. At ilagak natin yung tiwala na sa ating Diyos na perpektong banal, perpektong makapangyarihan, perpektong malakas, perpektong matuwid. Yun po ang magbibigay sa atin ng comfort na alam po natin na ang Diyos. Gaya nga po nung sinabi natin kanina sa ating parallel verse, Romans 8:28. All things work together for good. Sabi doon, all things. Hindi lang good things. All things na nangyayari sa buhay mo. Kung ikaw ay nasa Panginoon, it will work together for good. Even your suffering, it will work together for your good. Kaya, ito po ay maghahatid sa atin ng napakagandang comfort na tayo hindi natin kayang alamin kung ano nangyayari, ngunit alam natin ang Diyos na banal, alam niya ang nangyayari. At kung siya ay banal, yun po, tandaan niyo po, ang Diyos ay hindi gagawa kahit kailan na magiging salungan sa kanyang kabanalan. So alam po natin lahat ng ginagawa ng Diyos, yun po ay tama. Hindi po siya magkakamali. No, alam niyo po, napakaganda nun, di ba? Tayo po, lahat, minsan naging bata tayo. May mga problema tayo, dumarating sa atin. Bilang sa mga murang edad, darating sa atin, may problema tayo. Pupunta tayo sa ating magulang, daddy, mami, may problema ako, ganito, ganyan. Tapos, pag sinabi ni mami at daddy sa atin na, okay anak, huwag ka na mag-alala, ako na ang bahala. Dahil nagtitiwala ka sa magulang mo at alam mo may kakayanan sila na ayusin yung problema mo, makakatulog ka ngayon ng matiwasay. Makakahinga ka ngayon ng maluwag. Eh, ganoon din po ang Diyos. Lalo na po ang Diyos na perpektong Ama natin. Na alam niya yung nangyayari sa atin. Alam niya yung limitasyon natin. At hindi niya tayo susubukin na lagpas sa ating limitasyon. Kahit minsan hindi natin naipaliwanag. Kaya dapat po, ang ating teksto, iniimbitahan tayo na magtiwala sa Kanya. Despite of all the sufferings that we are encountering. At dito na nga, sa suffering, siguro po, talagang si Job, masasabing kakaiba talaga eh. Hindi lamang dahil sinabihan siya ng Diyos twice na siya ay blameless, siya ay upright, siya ay God-fearing. Pero yung grabe po yung suffering na inabot niya. In one day, no po, chapter 1, hindi pa tapos mag-report yung isa ng sakuna. Hindi pa tapos magsalita, may isa na naman. Hindi pa tapos magsalita, may isa na naman. No po? Eh, hindi ko po alam kung paano nangyari sa atin yung kung anong gagawin natin. Pero po, dito sa binabasa natin, itinuturo ng Diyos kung ano yung kailangan maging response natin. At dito, he has almost lost everything. Family, wealth, and now health. So, ang natira sa kanya, yung asawa niya. Pero dito nga po, makikita natin na yung kanyang pananampalataya ay sinusubok na. Pinupurify na. No po? At dito, mas lalong tatatag yung
kanyang pananampalataya. Kaya po dapat makita natin, isang lesson din po, na hindi porket po ang tao ay dumaranas ng paghihirap, siya ay may kasalanan na. Huwag po tayong maging judgmental pagdating sa bagay na iyon. Kasi makita po natin si Job dito, wala naman siyang kasalanan eh. Pero dumaranas siya ng suffering. Ang dapat pong makita natin kung tayo po ay talagang alam natin sa ating sarili na, Panginoon, hindi ko po alam kung bakit nangyayari itong paghihirap nito sa aking buhay. Kung nakikita natin na ito ay hindi bunga ng ating mga kasalanan, dapat po tingnan din natin iyon bilang sanctifying purpose ng ating Diyos para sa kanyang ultimate plan na tayo ay i-conform o ihalin tulad sa ating Panginoong Jesucristo. Nabanggit nga po ni Deacon Ed sa kanyang preaching last Sunday dito sa Hope chapter 1 na tayo ay ginagawang masterpiece ng Panginoon. Di ba po yung mga masterpiece sa sculpture? Nag-uumpisa yun sa isang pitak lamang ng bato at unting-unting tinatabas hanggang mabuo at makita yung masterpiece. Ganoon din po ang Diyos, unti-unti niya tayong inuukitan hanggang tayo ay maging katulad ni Jesucristo, hanggang tayo ay dumating sa glory. So dapat makita po natin yung isa ring purpose ng suffering is not just to test our faith, to purify our faith, to give glory to God, but also to sanctify us. So, makita po natin yon. At dito makita natin kung gaano kabigat yung suffering na dinaranas ni Job. Alam nyo po, yung magkaroon ng pigsa, hindi ko po alam kung nagkaroon na po kayo ng pizza. Pero ako po ay nagkaroon na isang beses. At alam nyo po, kahit dampi lang, napakasakit. Pero kay Job, sinasabing boils, from head to toe. Isipin nyo po yun kung ano pang pwestong hahanapin nyo nun na maginhawa. Wala na po sigurong maginhawang pwesto ron. Grabe yung suffering niya. Hindi lamang po physical, pati mental. Bakit po? Dahil siya ay nagkaroon ng gunong sakit, yung mga boils, from head to toe. Saan siya napunta? Sinabi sa teksto natin. Tignan natin. Verse 8. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang kanyang sarili at siya'y umupo sa mga abo. Alam niyo po kung nasan siya? Kumbaga sa ano po ngayon, nasa Smoky Mountain siya. Nasa basurahan po siya. Kasi po siya ay naka-isolate. At kanyang kinukuskus na yung kanyang sugat, sinabi dito ng isang pirasong basag na palayok. So, hindi lamang physical yung kanyang suffering, pati mental nandoon. At nakakalungkot dahil sa gitna ng kanyang suffering, ang isa pang nakakalungkot na nangyari sa kanya, yung asawa po niya ay na-despair. Bumigay, So, ito na po sana yung part na magbibiro ako tungkol sa mga asawang babae, kung paano sila nagiging encouragement, Pero, hindi po. Alam niyo po, itong asawa ni Job, makikita natin yung kung paano yung isang suffering na napakatindi ay nagbibigay ng despair at hopelessness sa tao. Kasi ang nakakalungkot po dito ay ang asawa ni Job, hindi siya nag-respond ng may wisdom. Po? Kaya nga po ang sinabi ni Job sa kanya, sabi sa verse 10, pagkatapos ay sinabi sa kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa inyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. So, siya ay na-despair, and at the same time, hindi natin mayaalis na baka siya din ay ginamit ng kaaway upang lalong i-tempt si Job na sumpain na ang Diyos. Ngunit, again, Job is a wisdom literature or a book na punong-puno ng karunungan tungkol sa Diyos. Po? Dito makikita natin na si Job, sumagot siya
na may karunungan. Again, bakit po? Kasi kilala niya ang Diyos eh. Babalik po talaga lagi sa pagkakilala sa Diyos. Kilala niya ang Diyos ay soberano. Kilala niya ang Diyos ay makapangyarihan, na siya ang lumalang ng langit at lupa at lahat ng naririto. Alam niya yon. Kaya nung siya, under intense suffering, ay sumagot sa kanyang asawa, anong sinabi niya? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? Grabe po, no? Talagang ang lalim ng pagkakilala niya sa Diyos. Na alam niya, ang Diyos ang author ng kabutihan, ngunit alam din niya na ang Diyos ay pine-permit ang evil para sa kanyang kaluwalhatian. Marami po nagtanong sa mga theologian, pag nakikita niyo po sa mga conferences, bakit may evil sa mundong ito? Bakit inalaw ng Diyos? No po? At maraming mga ateista ito ang ginagamit upang sirain ang pananampalataya na kung ang Diyos nyo ay mabuti, bakit merong kasalanan? Sa totoo po, hindi ko po alam. Pero ang alam ko lang po, ito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Ito ay kanyang inalaw, hindi siya ang author ng evil, wag po tayo magkamali. Hindi siya ang lumikha ng evil. Pero pinermit niya na magkaroon ng evil upang lalong maihayag yung kanyang kaluwalhatian. At dito sa pagkakataong ito, nakita natin yung pagkakilala ni Job sa Panginoon na siya ay soberano. At sumagot siya ng merong wisdom sa kanyang asawa na, shall we accept good from God and not trouble? Dito po makikita natin na itong sagot na ito, it calls us para magpakumbaba at tanggapin na ang Diyos ay laging merong purpose sa ating buhay na hindi natin kayang arukin. Yun lang po ang gustong sabihin nito na kung tayo ay merong wisdom at yun po ang gusto nating mangyari, makamit sa hapon na ito na sa lahat ng ating pagdadaraanan na suffering. At alam po natin daraan tayo doon. Dahil may persecution po. Hindi lamang po ang suffering ay health, wealth, pero madaming uri po ng suffering. Pero nawa tayo po ay sumagot ng may wisdom at makita natin na ang Diyos pa rin ang may control ng lahat ng bagay. At hindi natin, again, hindi po natin kayang intindihin. Ngunit, alam natin na kaya natin magtiwala sa Kanya. So again, hindi po natin sinasamba ang Diyos para sa Kanyang blessings. Kung hindi, sinasamba natin siya dahil kung sino siya. Siya ang lumalang sa atin, siya ang may-ari ng ating buhay. Utang natin ang lahat sa Kanya. Siya ang nagsusustain sa atin. Kaya nararapat lamang na siya ay sambahin natin. At alam niyo po, mga kapatid, hindi po natin kahit kailan masasabi na hindi natin deserve ang suffering. Dahil tayo po ay mga makasalanan. Tayo po ay nagrebelde sa Panginoon, sa banal na Diyos, at nararapat lamang na ang galit niya ay ibigay niya sa atin. Sabi nga po sa Romans 1:18, ang puot ng Diyos ay nahahayag sa langit. So nandun po ang puot ng Diyos. Kaya kung mag-suffer man po tayo, deserve lang po natin yon. Isang tao lang po ang hindi deserving ng suffering. Ngunit tinanggap niya ang suffering na masigit pa kay Job. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
si Jesus lamang po ang nagsuffer unjustly. Ngunit siya ay nanatiling tapat sa tawag ng kanyang ama. Kaya nawa makita po natin yon na itong nabasa natin kay Job, ito ay pagpapakita rin kung paano ang ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas ay nagsuffer para sa ating mga kasalanan. Na tayo ay kanyang iniligtas mula sa puot ng Diyos. Dahil alam po natin na ang lahat ng suffering na ito, palagi ang bunga pa rin ay ang kasalanan ang siyang naghatid. Ngunit ang kasalanan na yun ay nagapi sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sana sa hapong ito makita mo rin na merong mas matinding suffering na daranasin ang isang hindi man nampalataya, ang wala sa Diyos, at yun po ay ang puot ng Diyos. At hindi ka makakatakas sa suffering na iyon pag ikaw ay napunta na roon sa kanyang eternal wrath, sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Huwag po nating balewalain yung impyerno dahil yun po ang totoo. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagturo ng madaming beses tungkol sa impyerno. At yun ay, instead na tayo ay mapunta roon, dahil sa mabuti at matalinong pagpaplano ng Diyos, gumawa siya ng paraan na isatisfy ang kanyang wrath. At the same time, kaya tayo ay ligtas, ibinigay niya ang ating Panginoong Hesukristo. Paano? Yung kanyang puot ay inilapat niya sa Panginoon, ang ating Panginoon ay nagdusa, no? Ng napakatinding suffering, siya ay namatay upang ang hustisya ng kasalanan ay mabayaran at ang kanyang perpektong kabanalan naman ay maibigay sa atin. Nagkaroon po ng great exchange. Kaya tayo ngayon, pag tayo ay humarap sa Panginoon, sa kanyang hukuman, tayo ay absuelto na, hindi na tayo guilty. Dahil ang nakikita ng Diyos ay hindi tayo, kundi ang Panginoong Hesukristo. Tayo ay nakatago sa Kanya. Kaya dapat makita po natin kung gaano kahalaga yung pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. And again, balik po tayo sa ating teksto, sa ating pinag-aaralan. Makita natin na faith does not exempt us from suffering, but sustains us through it. Ang pananampalataya po, pag tayo ay meron, hindi nangangahulugan na tayo ay makakatakas sa paghihirap. Ngunit itong pananampalatayang ito, itong tunay na pananampalatayang ito yung magsusustain sa atin para malagpasan natin yung suffering na iyon. At pag nalagpasan natin yung suffering na iyon, mas lalo tayo magiging mature at mas lalo tayo maging katulad ni Kristo. At sa panguli, mga kapatid, at nakita natin kanina, nasabi ko po, na ang ultimate example ng suffering ay walang iba kundi ang dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya babalik po tayo kung tayo ay nagdaranas ng suffering. Fix our eyes on Jesus. Look to Jesus. Siya lamang po ang magsusustain sa atin sa suffering na ito. At siya lamang ang magpapasakdal ng ating pananampalataya. He is the author and finisher of our faith. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, nawa tayo ay ma-encourage, tayo ay ma-challenge na magtiwala sa Diyos even in our darkest moments. Makita natin na ang suffering laging meron niyang tinuturo sa atin. Lagi niyang walang suffering na sabihin natin na walang kabuluhan. Lagi po yang merong purpose sa ating buhay. At yun po ay para tayo ay lalong pagtibayin ang ating pananampalataya sa Panginoon at ang Diyos ay maluwalhati. Dahil dito makita natin, si Satanas mapapahiya na naman eh. Ano po? Sinaktan niya si Job. Pero nagkasala ba si Job? Anong sinabi sa teksto natin?
Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job sa pamagitan ng kanyang mga labi. Salamat po sa Diyos. No? Dahil talagang yung kanyang persevering grace na nandoon. Hindi pa rin nagkasala si Job. At ang ating Diyos ay hindi nagkamali sa pagsasabi na siya ay blameless. Na wala talaga siyang katulad. At sabi nga ni Deacon Edmond sa preaching niya last Sunday sa Job 1, dito, si Satanas ay napatahimik na naman. Kaya, again, napakarami pong rason para tayo ay magtiwala sa Diyos. Ngunit, kailangan po kilalanin natin siya. Kilalanin po natin ang Diyos. Di ba po tayo, sinasabi natin, ba't ako magtitiwala dyan? Hindi ko naman kilala yan. Di ba po? Mga tao, ganun eh. Ba't ako magtitiwala dyan? Hindi ko masyadong kilala yan. Mahirap magtiwala dyan. So tayo po, mahirapan po tayo magtiwala sa Diyos kung di natin siya kilala. Kung di natin siya masyadong kilala. Kaya ang hamon po dito, bilang isang wisdom book, etong aklat ng Job, punong-puno ng wisdom tungkol sa Diyos. At ang buong salita ng Diyos ay punong-puno ng wisdom tungkol sa Kanya. Kaya pag-aralan po natin para yung ating pong pananampalataya ay lalong lumakas. So, ang ating pong pananampalataya is not proven in prosperity. It is tested in adversity. Hindi po napapatunayan ang ating pananampalataya sa karangyaan, kundi ito ay sinusubok sa kahirapan. So, nawa tayo, pag dumating po ang pagsubok, ay maging faithful din tayo, gaya ni Job. Nawa, i-preserve po tayo ng Panginoon na huwag pumalya yung ating pananampalataya. At hindi po ito papalya dahil ang Panginoon po ang nagbigay sa atin ito. Kailangan lang po na magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, at patuloy natin siyang kilalanin. Alam niyo po, sa isang illustration sa panghuli, kilala niyo po ba si Horatio Spafford? Siya po ay isang tao na businessman sa Chicago noong mga bandang 1800s. So, nagtayo po siya ng business at siya po ay isang mananampalataya. Nagkaroon po siya ng asawa, anak na babae, no? Puro babae. At ang una po nangyari sa kanya, nagkaroon po ng Great Chicago Fire. Nasunog po yung kanyang building. No po? So, dahil nasunog, maraming nasunog, kumbaga po, bumagsak yung kanyang kabuhayan. And then, nung sila po ay magta-travel papuntang England, kung di po nagkakamali. So, buong pamilya po sila magta-travel, sumakay sila, magbabarko sila. Kaya lang, siya ay nahuli. So, nangyari po, yung mag-iina lang niya ng travel, yun pong barko na kanilang sinasakyan ay lumubog. At namatay yung lahat ng kanyang anak at yung asawa lamang po ang natira. At sabi nung asawa niya, nung kanyang sinulatan, nakalagay doon, save alone. So, ibig sabihin, siya lang yung nakasurvive. At nung siya ay kikitain niya na yung asawa niya, alam niyo po ang ginawa niya. Nung siya ay papunta doon sa England, kung saan niya kikitain yung asawa niya, sumulat po siya ng isang himno. Alam niyo po kung anong himno yun? It is well with my soul. So, ganun po ang isang tunay na mananampalataya. Na anuman ang mangyari, makikita niyan dahil ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Ang probidensya ng Diyos ang nangangalaga sa lahat ng bagay. All things work together for good to those who love Him. Masasabi natin ng isang mananampalataya, it is well with my soul. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, Ama, sa inyong mga salita, Panginoon, na aming natutunan. Ama, salamat po dahil dito nakita namin, ipinakita nyo sa amin, Panginoon, kung gaano kayo kasoberano, kung gaano kayo katalino, kung gaano kayo kadakila, Ama, na bagamat, Panginoon, maraming bagay
ang di namin kayang intindihin. At maraming bagay, Panginoon, ang aming pinagdadaanan na tila wala kaming solusyon, wala kaming eksplanasyon. Pero alam namin na kayo ang siyang nangangalaga ng aming buhay. Kayo ang siyang kumokontrol sa lahat ng bagay. At sa inyo ay walang panik, Panginoon. Sa inyo ay walang aksidente. Sa inyo ay walang pag-aagam-agam. Kundi kayo ay eksaktong may control. Kahit kay Satanas. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami, Ama, na magtiwala lamang sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalong tumatag ang aming pananampalataya sa inyo, Ama. At salamat po, Panginoon, dahil ang inyong anak, Ama, ang ibinigay niyo sa amin, nagdusa, Panginoon, nang di naman dapat, ngunit nagdusa para sa aming mga kasalanan upang kami ay maligtas. Yun po ang pinakamalaking biyaya na aming matatanggap, Panginoon, mula sa inyo. Yun po ang mainam na makita namin sa mga bagay na ito, Panginoon. Kaya, Ama, patuloy po na dalangin namin na ang mga salita ninyo na aming natutunan ay hindi lamang sa aming isip, manalagi, kundi ito ay pumunta sa aming puso, at magkaroon po kami, Panginoon, ng tunay na pananampalataya sa inyo, ng malalim pang pagkakilala sa inyo, Panginoon, at na malalim pa na pagpupuri sa inyo, Ama, dahil sa kamanghamanghang bagay na ginagawa nyo sa aming buhay at sa lahat, Panginoon, ng inyong mga hinirang. Purihin po kayo, Ama, at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay tumindig para po sa huling pag-awitan.